Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang paghigop ng mainit na kape sa umaga. Masarap, nakakagising ng diwa, at kung minsan, kapag hindi ka nag-iingat, nakakapaso ng dila. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pagsakay sa pampublikong bus sa EDSA. Puno ng siksikan, walang kasiguruhan kung makakaupo ka, at madalas mapapabili ka na lang ng mani sa bintana dahil sa sobrang traffic. Hindi mo alam kung kailan ka makakarating sa destinasyon mo, at mas lalong hindi mo alam kung sino ang tatabi sa bakanting upuan mo. Minsan may uubo sa mukha mo, minsan naman may matandang may dalang buhay na manok. Pero kung suswertehin ka, baka ang makatabi mo ay ang taong matagal mo nang pinagdarasal na sana ay makasama mo hanggang sa huling hinto ng biyahe. 5:00 ng hapon, kasagsagan ng uwian at tirik na tirik ang araw habang nakapila ako sa terminal ng bus pauwi sa amin. Tagaktak ang pawis ko at ang bitbit kong backpack ay parang may palaman ng hollow blocks sa sobrang bigat. Isang ordinaryong araw, isang ordinaryong pangarap. Ang makauwi ng buhay at makakain ng hapunan. Nang sa wakas ay makasakay ako, laking pasasalamat ko dahil nakakuha ako ng upuan sa may bintana. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang isinasabit ang bag ko sa may sabitan. Salamat sa Diyos. Makakatulog ako ng mahimbing. Bulong ko sa sarili ko habang sinusuot ang aking earphones. Ngunit bago pa umandar ang bus, may huling pasaherong sumakay. Isang matangkad na lalaki na may suot na puting polo shirt na bahagyang nakabukas ng 2 butones sa itaas. At amoy mamahaling pabango na biglang naging amoy sa buong paligid ko. Ang buhok niya ay medyo gulo-gulo pero parang pang-artista. Si Aldred. Si Aldred na kababata ko. Si Aldred na crush ko simula pa nung nalaman ko ang kaibahan ng garter sa brief. Si Aldred na hanggang ngayon ay walang kamalay-malay na tuwing tumatawa siya ay tumitigil ang mundo ko. Benjo, oh, dito rin pala sumakay. Bati niya sa akin sabay ngiti na pamatay sa natitira kong katinuan. Oo, Aldred, maliit ang mundo parang tiyan mo lang. Biro ko para maitago yung biglang pagwawala ng puso ko. Eh, gago, flat yung tiyan ko. Tawa niya sabay upo sa bakanting puwang sa tabi ko. Sa sobrang lapit niya, naramdaman ko yung init ng braso niya na dumikit sa braso ko. Gusto kong sumigaw ng, Lord, kunin mo na ako, pero naisip ko, wag muna. Sayang ang pagkakataong ito. Umandar ang bus, pumatak ang aircon at kasabay ng banayad na pag-ugoy ng sasakyan sa kahabaan ng highway. Napansin kong unti-unting bumababa ang mga talukap ng mga mata ni Aldred. Humihikab siya na parang pusa. Napaka-cute. Sarap kurutin ng taba sa pisngi kung meron man. Pagkalipas ng 30 minuto, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking kanang balikat. Dahan-dahan kong nilingon ang kanang bahagi ko. Ang ulo ni Aldred ay tuluyan ng bumagsak at nakasandal na ngayon sa balikat ko. Ang bango ng buhok niya.
Amoy peppermint na may halong strawberry shampoo. Nakabukas ng bahagya ang bibig niya at ang mahaba niyang mga pilikmata ay tila sumasayaw sa bawat tagtag ng bus. Eto na, eto na yung sandali na napapanood ko sa mga teleserye. Wika ko. Sa loob-loob ko dapat akong ngumiti ng mahiwaga habang tinititigan ng mukha niya habang may tumutugtog na acoustic song sa background. Pero walang background music. Ang naririnig ko lang ay ang boses ng konduktor na sumisigaw. Sinubukan kong huwag gumalaw. Naging tuwid ang likod ko na parang sundalong nagbabantay sa Malacanang. Kahit nangangawit na yung leeg ko, tiniis ko. Para kay Aldred, magiging unan ako. Magiging foam ako. Magiging orthopedic mattress ako kung kinakailangan. Ngunit ang romansa ay may hangganan. Lalo na kapag totoong buhay ang usapan. Habang pinagmamasdan ko ang natutulog na mukha ng aking one great love, napansin kong may kung anong kumikinang sa gilid ng labi niya. Isang maliit, makinang at dahan-dahang lumalaking butil ng likido. Laway. Teka lang. Bulong ko. Bigla akong kinabahan. Ang bus ay biglang pumreno ng malakas dahil may umiwas na tricycle. Sa lakas ng momentum, mas sumubsob ang mukha ni Alfred sa balikat ko. At doon na nangyari ang trahedya ng aking pag-ibig. Naramdaman ko yung unti-unting pagbaba at paglamig ng tela ng paborito kong asul na t-shirt. Tumutulo ang laway niya. At hindi lang basta tulo. Bumabakat ito sa damit ko na parang mapa ng Pilipinas. Gusto ko siyang gisingin at sabihin, Aldred, mahal kita, pero ang laway mo sumasa laula sa forma ko. Pero kapag tinititigan ko ang payapa niyang muka, natutunaw ang inis ko. Napalitan ito ng isang kakaibang pakiramdam. Ang cute niya pa rin. Kahit mukha na siyang bulldog na natutulog. Dahan-dahan kong itinaas ang kaliwa kong kamay. Kinuha ang panyo ko sa bulsa at maingat, gaya ng pagpuna sa isang mamahaling antigo, ay pinunasan ko ang gilid ng labi niya nang hindi siya nagigising. Nang sandaling yon, habang dahan-dahang umaandar ang bus sa ilalim ng kulay orange na langit ng dapit hapon, napatingin ako sa labi niya. Biglang pumasok sa isip ko ang pamagat ng kwentong ito. Unang tikim. Kailan ko kaya matitikman ang pagmamahal niya na hindi bilang kaibigan? Kailan kaya mapupunta sa mga labi ko ang atensyon na binibigay niya ngayon sa balikat ko? At eto, medyo umungol ng bahagya si Aldred. Nag-inat ng leeg pero hindi pa rin umaalis sa balikat ko. Mas lalo pa niyang isinisiksik ang mukha niya sa leeg ko. Dahilan para makiliti ako at mapakagat labi para hindi makasigaw. Matulog ka lang, Aldred. Bulong ko sa hangin. Habang ang puso ko ay mas mabilis pa ang pagtibok kaysa sa bus na sinasakyan namin. At ang sabi ko pa sa hangin, kahit gawin mo pang una ng buong katawan ko, okay lang. Basta ba, ako lang ang hihigaan mo habang buhay. At doon, nagtapos ang unang yugto ng biyahe namin. Basa ang t-shirt ko pero punong-puno ng pag-asa ang puso ko. Nakarating kami sa terminal ng buhay.
Salamat sa Diyos. Kahit na yung kanang bahagi ng t-shirt ko may taglay ng kakaibang bango at basang bakat. Nang huminto ang bus, nag-inat si Aldred na parang pusa. Humikab siya ng malapad, nagkusot ng mata at pagbaling niya sa akin, doon lang siya natauhan. Tumingin siya sa balikat ko, tumingin sa labi niya at biglang namula ang dalawa niyang tenga. Hala, ah, medyo laway ko ba yan? At eto nanlaki yung mga mata niya. Hindi Aldred. Aircon niya ng bus, tagos hanggang sa loob. May kasama pang amoy ng kinain mong chicharon kagabi. Sarkastik ko kong sagot habang pilit na pinapatag ang basang bahagi ng damit ko. Shit, sorry talaga. Ang sarap kasi ng tulog ko, ang lambot ng balikat mo. Para akong nakahiga sa foam na may memory plus. At eto, sapu-sapu niya yung mukha niya sa sobrang hiya. Haba pambihira, ginawa pa akong Uratex. Babayaran ko na lang, ibibili kita ng bagong damit. O kaya, bibilihan kita ng hapunan ngayon. Bawi ako, please. Pagmamakaawa niya habang nagpapakyut. Yung tipong ngumingiti siya habang sumisingkit yung mga mata niya. Yung ngiting kayang magpatawad ng kahit anong utang sa Bombay. Siyempre, marupok ako. Ang puso ko ay parang biskwit na isinawsaw sa mainit na kape. Mabilis mabasag. Sige, dahil mapilit ka at gutom na rin ako, doon tayo sa bagong bukas na tusok-tusok at Anli Rice sa tapat ng subdivision. Pagdating namin sa paborito naming tambayan, dinala ko ni Aldred sa isang medyo tago ngunit sikat na kainan. Ang pwesto namin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na may bumbilya na kulay dilaw. Medyo romantic yung setup kung hindi lang sumisigaw yung tindero ng Isaw Betamax. Balot kayo dyan. Oh, magpakabusog ka. Treat ko. Sabi ni Aldred sabay abot sa akin ng isang platong puno ng kwek-kwek. Isaw ng manok at lumpiang togi. Siya naman nakatitig lang sa akin habang sumisip-sip ng gulaman. Hindi ka kakain? Tanong ko habang may buong kwek-kwek sa loob ng bibig ko. Medyo dugyot pero pamilyar na naman siya sa akin. Busog na ako. Masaya na akong nakikitang kumakain ng unan ko. Biro niya sabay kindat. Nabilaukan ako ng orange na butter ng kwek-kwek. Umubo ako ng malakas at mabilis niyang iniabot sa akin ng baso ng gulaman. Dahan-dahan naman, Bench. Walang aagaw sa'yo niyan. Kung gusto mo, pati ako, hingin mo na rin. Ano daw? Pati siya, hingin ko na rin. Tinignan ko siya ng diretso sa mata. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Daig pa yung sound system sa pista ng barangay. Aldred, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka seryosohin ko. Iuwi kita sa bahay. Ilalak ko yung pinto. Sige ka. Tumawa siya ng malakas. Loko. Pero seryoso, Bench. Salamat nga pala. Alam mo, sa lahat ng kaibigan ko, sa'yo lang ako pinaka-komportable. Yung tipong kahit makitulog ako at maglaway, alam kong hindi mo ako pagtatawanan sa iba.
Aray, kaibigan, isang salita, pero 7 letra, pero yung talim, parang sumasaksak sa atay ko. Iniiwas ko yung tingin ko at uminom ako ng bulaman para matakpan yung lungkot. Sabi ko, sus, maliit na bagay. Basta ikaw. Talaga, kahit anong hilingin ko, wika niya. At bigla siya sumandal sa mesa. Inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy gulaman, yung hininga niya, pero in fairness, mabango pa rin. At ang mga mata niya ay may halong panunokso. Paano kung sabihin ko sa'yo na may hihilingin akong isang bagay na matagal ko nang gustong gawin sa'yo? Wika niya. Napalunok ako. Ang dumi na ng isip ko. Ano to? Ang secret confession na ba na hinihintay ko? Sasabihin na ba niya na gusto niya rin ako? Na kaya siya natulog sa balikat ko dahil diskarte niya lang yun? Ano yun? Nauutal kong tanong, pakiramdam ko. Lalabas na yung puso ko sa lalamunan ko. Dahan-dahang itinaas ni Aldred ang kamay niya. Lumapit pa siya lalo. Ang hintuturo niya ay dahan-dahang dumikit sa gilid ng labi ko. Naramdaman ko yung kuryente mula sa balat niya patungo sa mukha ko. Napapikit ako ng bahagya. Naghihintay sa susunod na mangyayari. May sarsa ka kasi ng kwek-kwek sa pisngi. Bench, mukha kang may buni. Tawa niya sabay pakita sa akin ng daliri niyang may kulay pulang sarsa. Gago talaga. Visit ka, Aldred. Nakakasira ka ng moment eh. Singhal ko habang pinupunasan yung mukha ko ng tissue. Anong moment? Tanong niya na medyo nagtataka pero nakangiti pa rin. Wala. Sabi ko ang sarap ng isaw. Kasing asim ng mukha mo. Habang nagtatawanan kami sa ilalim ng ilaw ng bumbilya, lihim akong napapatingin sa kanya. Ang saya-saya niya habang ako dahan-dahang pinapatay ng sarili kong nararamdaman. Gusto ko nang sumigaw at sabihing mahal kita, hindi bilang unan, kundi bilang lalaking gustong humawak ng kamay mo habang naglalakad. Pero natatakot ako. Natatakot akong kapag nalaman niya ang totoo, baka sa susunod na sumakay kami ng bus, hindi na siya tumabi sa akin. Sabi nga nila kapag masyadong masaya ang isang eksena, asahan mo ang kasunod ay parang plot twist sa sineserye. May biglang epal. Habang nagtatawanan kami ni Aldred sa ilalim ng puno ng mangga at nag-aagawan sa huling piraso ng kwek-kwek, biglang may sumulpot na anino sa tabi ng mesa namin. Isang matangkad, maputi, at mukhang galing sa mamahaling gym na lalaki. Aldred, ikaw nga, sabi ng lalaki. Ang boses niya, pang dabber sa telenovela. Bagay na bagay sa mukha niyang nakakainis ang kagwapuhan. Nilingon siya ni Aldred at sa kamalasan ng buhay ko, biglang nagliwanag ang muka ng aking one great love. Oh, Kevin, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Bumisita lang ako sa pinsan ko rito sa subdivision. Nagugutom ako kaya nagbaka sakali ako rito sa tusok-tusok. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Sagot ni Kevin sabay tingin sa akin. Ang tingin na parang tinatantya kung anong uri ng
endangered species ang katabi ng kanya at oo sa isip ko, sa kanya agad si Aldred. Kevin, si Benjo, best friend ko simula bata. Pagpapakilala ni Aldred sa akin. Best friend. Opo, idiin mo pa Aldred, baka hindi pa sapat ang pagkakahati ng puso ko. Hi, Benjo. Nice meeting you. Nakangiting sabi ni Kevin habang nag-aalok ng shake hands. Nakipagkamay naman ako pero sa isip ko, parang gusto ko siyang i-wrestling gamit ang tuhod ko. Nice meeting you rin. Sagot ko na lang. Nakiupo si Kevin ng walang paanyaya. At doon na nagsimula ang aking penitensya. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Aldred at Kevin ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga bagay na wala akong kaalam-alam. Mga kumpanya, mga bagong sapatos na pang basketball, at kung anong mamahaling cafe na pinupuntahan nila nung nakaraang linggo. Alam mo Aldred, sumama ka sa amin sa Saturday. May bagong club na nag-open sa BGC. Treat ko. Wika ni Kevin kay Aldred na may halong landi. Kitang-kita ko. Prito na ako sa selos. Kulang na lang isawsaw sa suka. Saturday? Um, may plano kasi kami ni Benjo na mag-marathon ng anime sa Sabado. Di ba, Benj? Tumingin sa akin si Aldred na medyo nag-aalangan. Tumingin sa akin si Kevin. Ang mga mata niya ay parang nagsasabing, magpaubaya ka na. T-shirt na may laway. At dito na pumasok yung katangahan ng pagkatao ko dahil ayaw kong magmukhang hadlang at dahil sa pride kong kasing taas ng singil sa kuryente, umiral ang pagkamartir ko. Oo, pero okay lang, Aldred. Pwede naman nating i-move yun sa susunod na Sabado. Sige na, sumama ka na kay Kevin. Mukhang masaya dun. Aircon pa. Dito sa akin, electric fan lang na maingay ang meron. Pilit ang ngiti kong sinasabi yon habang ang puso ko ay unti-unting nadudurog na parang dinurog na mani sa kare-kare. Talaga ba, Bench? Okay lang sa'yo? Tanong ni Aldred. Mukha siyang medyo nalungkot o baka guni-guni ko lang yon dahil umaasa ako. Oo naman. Sus, maliit na bagay. Go lang. Wika ako. Great. It's a date then, Aldred. Hirit ni Kevin sabay kindat kay Aldred. Kumuha siya ng isang isaw at kinain ito ng may poise. Habang ako naman ay parang gustong saksakin ng stick ng isaw ang sarili ko sa sobrang pagsisisi. Pagkatapos ng gabing yun, mag-isa akong naglakad pa uwi sa bahay. Dahil hinatid ni Kevin si Aldred gamit ang kanyang kotse. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng subdivision, naramdaman ko yung biglang panlalamig ng gabi. Gago ka talaga, Benjo. Bulong ko sa sarili ko. Sabi mo gusto mo siyang aminin pero nung may dumating na iba, ikaw pa yung nagtulak sa kanya palayo. Pagdating ko sa kwarto ko, humiga ako sa kama at tiningnan ang asul kong t-shirt na isasama ko na sa labada. May bakat pa doon ng tuyong laway ni Aldred. Nakakatawa pero naramdaman ko yung biglang paggilid ng luha ko sa mga mata ko. Bakit ba kasi sa dinabi namin ng pwedeng mahalin, doon pa sa taong ang tingin lang sa'yo ay unan na pwedeng balikan kapag napagod na siya sa mundo. At biglang nag-vibrate yung cellphone ko.
Pagtingin ko may message galing kay Aldred at ang sabi niya, Benj, nakauwi na ako. Salamat ulit sa libreng balikat kanina. Sorry nga pala kanina kay Kevin, medyo epal talaga yun. Pero alam mo, mas gusto ko pa rin kasama ka kaysa sa kanya. Kita tayo bukas bago pumasok. Sabay tayo sa bus. Napatitig ako sa screen. Ang luhang pumatak sa mata ko, biglang natuyo. Ang puso kong parang patay na gulay, biglang nadiligan ng baha. Marupok ka talaga, Benjo. Tawa ko sa sarili ko habang yakap-yakap ang unan ko. Isang text lang niya, nakalimutan ko na agad. Ang kotse ni Kevin. Dumating ang Sabado, imbes na nanonood kami ni Aldred ng anime habang nag-aagawan sa chicharon. Eto ko ngayon sa kwarto ko. Mukhang tangang nakatitig sa bawat Instagram story ni Kevin. Story number 1. Larawan ng manibela ng kotse niya na may caption, On my way to pick up my favorite person. Story number 2. Boomerang ng 2 baso ng mamahaling cocktail sa isang rooftop bar sa BGC. Nakatag ang account ni Aldred. Mukha silang magjowa. Bulong ko sa sarili ko sabay hagis ng unan sa pader. Bagay sila, pareho silang mayaman, pareho silang mabango, habang ako, amoy mandirigma sa EDSA. Gabi na, pero hindi pa rin ako makatulog. 11:00, 12:00, 1:00 ng madaling araw, biglang nag-vibrate yung telepono ko. Akala ko multo, pero nang tingnan ko yung screen, pangalan ni Aldred ang nakalagay. Hindi lang text, tumawag siya. Hello, Aldred. Sagot ko agad. Nawala bigla yung antok ko. Benj, nandito ako sa may sasakyan ng Apex sa may MRT. Pwede mo ba akong sunduin? Ang boses niya ay medyo paos at may naririnig akong ingay ng mga sasakyan sa background. Ha? Bakit ka andun? Nasaan si Kevin? Di ba hinahatid ka? Sunod-sunod kong tanong habang nagmamadaling isuot ang aking tsinelas at kumuha ako ng jacket. Iniwan ko siya. Buisit siya. Benj, sunduin mo na ako please. Pakiusap niya. Doon ko narinig ang bahagyang panginginig ng boses niya. Hindi siya umiiyak pero galit siya at pagod. Sige, diyan ka lang. Huwag kang aalis sa tapat ng guardhouse. Papunta na ako. Sumakay ako ng tricycle kahit triple yung singil dahil madaling araw na. Pagdating ko sa sakayan, nakita ko si Aldred na nakaupo sa gilid ng gutter. Nakayuko at yakap-yakap ang sarili niyang mga binti. Ang puti niyang polo shirt ay lukot na. Aldred! Tawag ko habang tumatakbo papalapit sa kanya. Agad siyang nag-angat ng tingin. Nang makita niya ako, tumayo siya at walang sabi-sabi ay bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Sobrang higpit na parang kung bibitiw siya ay mawawala siya sa gitna ng dilim. Amoy alak siya pero amoy Aldred pa rin. Amoy ng taong mahal ko. Anong nangyari? Tanong ko habang dahan-dahang tinatapik ang likod niya. Gago yan si Kevin. Sumbong niya habang nakasubsob pa rin ng mukha niya sa balikat ko. Paborito talaga niya yung pwestong to. Sabi pa niya, dinala ako sa bar. Tapos bigla ba naman akong hinila sa madilim na sulok at pilit akong hinahalikan. Sinuntok ko nga sa panga. Anak ng sinuntok si Kevin?
wika ko sa sarili ko. Ah, Ginalaw ka? Sinaktan ka ba? Tanong ko. Bigla ako nakaramdam ng galit. Kung andito lang si Kevin ngayon, kahit mukha siyang galing sa gym, papatulan ko siya para kay Aldred. Hindi. Naitulak ko siya agad eh. Tapos ang kapal ng mukha, sabi niya sa akin, "Sino ka ba para tanggihan ako? Ni hindi mo nga kayang i-date si Benjo sa mga ganitong lugar." Tapos sinabihan pa niya akong mukha daw akong dukha dahil sumasakay lang ako sa bus. Galit na kwento ni Aldred. Sabay ihip sa knuckles niya na medyo namumula dahil sa panununtok. Gago pala siya eh, sabi ko. Pero biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ni Kevin. Ni hindi mo nga kayang i-date si Benjo sa mga ganitong lugar. Bakit nadadamay yung pangalan ko? Nang mahimasmasan kami, sumakay kami sa huling biyahe ng bus pabalik dito sa amin. Dahil madaling araw na walang masyadong pasahero. Umupo kami sa pinakahulihan. Tahimik ang buong biyahe. Nakatingin lang si Aldred sa bintana habang ako naman ay nakatingin sa kanya, nag-aalala. "Benj," tawag niya nang hindi lumilingon. Sagot ko, bakit?" At ang sabi naman niya, "Salamat Kasi kahit anong oras, kahit anong topa ko, kahit gaano kagulo yung buhay ko, tuwing lilingon ako, nandiyan ka palagi." Lumingon siya sa akin at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bus, nakita ko yung seryosong emosyon sa mga mata niya. At ang sabi pa niya, "Galit ka ba sa akin? Kasi sumama ako sa kanya." At ang sagot ko, Hindi. Nasaktan lang ako kasi akala ko mas gusto mo yung mga katulad niya, mayaman, may kotse, kayang dalahin ka sa BGC." Gumiling si Aldred. Dahan-dahan niyang iniabot yung kamay niya na nakapatong sa upuan. Hinawakan niya ang mga daliri ko. Malamig ang kamay niya pero nagdulot yun ng matinding antas ng init sa buong katawan ko. "Ayoko sa BGC, Bench. Mas gusto ko yung madilim na sulok sa ilalim ng puno ng mangga habang kumakain ng kwek-kwek kasama ka." Bulong niya. Bago pa ako makasagot, ramdam kong bumigat na naman ang kanang balikat ko. Bumagsak na naman ang ulo niya. Pagod na pagod siya sa nangyari ngayong gabi. Tiningnan ko yung kamay naming dalawa na magkahawak pa rin. Ngumiti ako ng malungkot pero may halong saya. "Aldred, kung alam mo lang kung paano mo pinaglalaruan ang puso ko." Matapos ang nangyari sa BGC, naging mas malapit sa akin si Aldred. Kung dati ay madalas kami nag-aasaran, ngayon ay may kakaiba siyang mga tingin sa akin. Tuwing magkakadikit yung mga balat namin sa bus, hindi na siya lumalayo. Mas lalo pa siyang sumisiksik. Pero ang tadhana, mahilig talagang mamiloso po. Isang hapon biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Bagyo na pala. Hindi man lang kami na-inform ng Pag-asa. Stranded kami ni Aldred sa isang maliit na waiting shed malapit sa terminal ng bus. Kulang na lang ay maging swimming pool ang kalsada sa sobrang baha. Nilalamig si Aldred, basang-basa yung dulo ng buhok niya at nanginginig yung mga balikat niya. Ginaw na ginaw ka na," sabi ko sabay hubad ng suot kong jacket at isinuot ko ito sa kanya. "Salamat, Benj. Mukhang matatagalan tayo rito. Paano kung hindi tayo makauwi?" Dito tayo matutulog. Gagawin mo na naman akong unan. Sanay naman ako." Biro ko.
para mabawasan yung tensyon. Pero hindi tumawa si Aldred. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay mapungay, tila may bagyo ring nagaganap sa loob ng kanyang isip. Benj, bakit ba ang paborito mong biro ang pagiging unan mo sa akin? Kasi totoo naman, tuwing sasakay tayo ng bus, natutulog ka sa balikat ko tapos naglalaway ka pa. Wika ako. Hindi ako natutulog dahil inaantok ako, Benj. Seryoso niyang pagputol sa sinasabi ko. Natigilan ako. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa bubong ng waiting shed ay biglang nawala sa pandinig ko. Ang naririnig ko lang ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Anong ibig mong sabihin? Wika ko. Humakbang si Aldred papalapit sa akin. Isang hakbang na pumawi sa distansya naming dalawa. Ang init ng hininga niya ay dinala ng malamig na hangin ng bagyo diretso sa mukha ko. Sinasadya kong matulog sa balikat mo. Pag-amin niya. Diretsong nakatingin sa mga mata ko. Sinasadya kong sumakay ng bus na sinasakyan mo kahit pwede naman akong sumabay sa ibang may kotse. Ginagawa ko yun kasi gusto kong mapalapit sa'yo. Gusto kong amuyin yung pabango mo. Gusto kong maramdaman yung tibok ng puso mo na alam kong bumibilis din tuwing ginagawa ko yun. Wika niya. Napanganga ako, literal na nalaglag yung pangako. Nung dinala ko ni Kevin sa BGC, napagtanto ko kung gaano ako katanga. Patuloy pa rin niya na may bahagyang luha na pumatak sa mga mata niya pero agad ding nahaluan ng talsik ng ulan. Sabi pa niya, natakot kasi ako, Benj. Natakot ako na baka kapag umamin ako sa'yo, iwasan mo ako. Baka isipin mo, sinisira ko yung pagkakaibigan natin kaya dinadaan ko sa kunwaring pagtulog. Dinadaan ko sa kunwaring paglalaway. Teka, sinasadya mo rin yung laway? Biglang hirit ko sa gitna ng seryosong moment. Gago, hindi. Yung laway, aksidente lang talaga yun kasi ang sarap ng sandalan mo. Namumulang wika niya sabay hampas sa dibdib ko. Pero pagkatapos yun, hinawakan niya yung magkabilang balikat ko. Ang hawak niya ay mahigpit. Puno ng takot ngunit puno rin ng determinasyon. Benjo, hindi bilang kaibigan lang yung tingin ko sa iyo eh. Mahal kita matagal na. Ikaw yung gusto kong kasama sa bawat biyahe ng buhay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, aalis ka ba? Lalayuan mo ba ako? Tinitigan ko yung mukha niya. Ang lalaking akala ko ay hanggang pangarap ko lang. Ngayon ay basang-basa sa harap ko. Umiiyak at nagmamakaawa para sa pagmamahal ko. Hindi na ako nag-isip. Hinawakan ko yung mukha niya. Idinampi ko yung mga palad ko sa malamig niyang pisngi. At hinila ko siya papalapit. Para sa isang mainit at basa at matagal nang hinahangad na halik. Walang bus, walang konduktor na sumisigaw, at walang Kevin na epal. Ang meron lang ay ang lasa ng ulan, ang tamis ng kanyang mga labi, at ang dalawang pusong sa wakas ay nakarating sa tamang destinasyon. Nang maghiwalay ang mga labi namin, kapwa kami hingal na hingal. Pula yung buong mukha ni Aldred, pero sa ngiti niya ngayon, ang pinakamagandang nakita ko sa buong buhay ko.
at ang bulong niya habang hinahabol ang hininga. So, anong lasa ng unang tikim? Ngumiti ako at isiniksik yung ulo ko sa leeg niya. Sabi ko, lasang kwek-kwek na may kasamang strawberry at hinding-hindi ko na 'to ipagpapalit sa kahit anong pagkain na mamahalin sa BGC. At sa paglipas ng panahon, 3 taon ang mabilis na lumipas. Matapos ang gabi sa waiting shed, marami nang nagbago, nakapagtapos na kami ng pag-aaral, may mga trabaho na kami at sa wakas, nakabili na rin ako ng sarili kong sasakyan. Isang second hand na pulang kotse na kahit medyo maingay ang aircon, may aircon pa rin naman. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Benj, iwan mo muna yung kotse mo sa parking lot ng opisina mo. Magbas tayo pa uwi. Aya sa akin ni Aldred habang nag-aabang kami sa may Ayala. Suot pa rin niya ang kanyang paboritong corporate attire. Mukha pa rin siyang artista at amoy peppermint pa rin yung buhok. Ang kaibahan lang, may suot na siyang simpleng silver na singsing sa kanang daliri niya. Katulad ng suot ko. Ha? May kotse naman tayo, Aldred. Bakit gusto mo pang makipagsiksikan sa bus? Matraffic kaya ngayon? Reklamo ko habang pinupunasan ng bahagyang pawis sa noo ko. Nilingon niya ako, sabay ngiti ng marahan. Yung ngiting hanggang ngayon nagpapawala pa rin ng katinuan ko. Iba pa rin kasi yung sipa ng aircon ng bus, tsaka namimiss ko na yung paborito kong unan, wika niya. Napailing ako habang tumatawa. Sabi na nga ba kaya mo lang ako sinagot para may libre kang foam habang buhay. Grabe ka sa akin. Mahal kaya kita. Banat niya sabay kawit ng kamay niya sa braso ko. Walang pakialam kung pinagmamasdan kami ng ibang taong nag-aabang din ng masasakyan. Nang makasakay kami sa bus, maswerte kaming nakakuha ulit ng upuan sa may bintana. Umupo ako sa tabi ng bintana at siya naman ay umupo sa tabi ko. Gaya ng nakagawian, siksikan pa rin sa bus. May sumisigaw pa rin na konduktor. At ramdam pa rin yung tagtag ng kalsada ng Maynila. Ngunit sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, naramdaman ko yung dahan-dahang pagbagsak ng ulo ni Aldred sa aking kanang balikat. Pinikit niya yung kanyang mga mata habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan ko yung kamay niya. Pinag-cross yung mga daliri naming dalawa at hinalikan ko yung ibabaw ng kanyang buhok. Sabi ko nga sa simula, ang pag-ibig ay parang pagsakay sa pampublikong bus. Puno ng siksikan, walang kasiguruhan. At kung minsan ay may kasama pang tulo ng laway. Pero kapag nahanap mo na yung taong handang sumakay kasama mo, kahit gaano kalayo ang biyahe, kahit gaano ka-traffic ang EDSA, kahit gaano kakulubot ang t-shirt mo dahil sa ginawa niyang unan, malalaman mo na nakarating ka na sa huling destinasyon mo. Benj, umuungol ng bahagya si Aldred habang nakapikit pa rin. Bakit mahal ko? Tugon ko sa kanya. May tissue ka ba dyan?
Parang tutulo na naman eh. Bulong niya sabay tawa ng mahina. Aba, gago to ba? Umayos ka Aldred. Mamahaling t-shirt na to. Wika ko. At sa gitna ng tawanan, asaran at siksikan sa bus, doon nagpatuloy ang aming walang katapusang biyahe. Ang biyahe ng aming pagmamahalan na nagsimula sa isang nakaw na sandali at magpapatuloy hanggang sa huling hinto ng aming buhay. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.